May tanong sa akin, Boss Rai, paano po yung apps na bugok na Ola? Hindi man siya ma-download sa Play Store, hindi na siya available. Tapos, grabe ang kanyang pang-harassments. Grabe ang mga text nila. Pati sa Gmail, nag-send sila ng picture. Ano po ang dapat namin gawin? Orit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin ngayon, aalamin po natin kung bakit ba nawawala sa mga apps market itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. At ano ba ang dapat natin gawin para hindi ho tayo maloko pagka magbabayad po tayo. Kasi wala nga yung apps eh. Hindi natin ma-download. Paano kung sisingilin tayo? Ano ba dapat natin gawin? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi nga is, paano kung yung apps ng bugok na Ola hindi naman na ma-download? Tapos sa Play Store nga. Tapos grabe ang kanilang harassment. At saka yung text nila pati sa sa Gmail kanyo. Nag-send na ng picture, ano ba dapat gawin? Well, dun muna tayo sa sa hindi ma-download. Okay, ganito po 'yan. Kaya hindi sila nada-download na. Well, definitely baka 'yan is maraming complaint. Okay? Or maraming mga mabababa ang rating. Kasi pansinin niyo po sa mga apps market po, yung mga pinagda-downloadan yun ng mga ng mga Ola, may mga ratings po yan, tsaka mga comments. So, pag mabababa, tapos may mga complaints yan, well, tinatanggal yan. And not only that, yung pong mga sangay po natin ng gobyerno, kagaya po ng SEC, is nakikipag-ugnayan naman po dito sa mga apps market na to, kagaya po ng App Store, tsaka ng Play Store. So, kaya po yan nafa-flag, tapos po, kumbaga, nasususpinde or nawawala po. Okay? Now, ngayon, kung yung pong ninyo, Ola po ninyo is biglang nawala sa sa phone ninyo or na-delete po ninyo at hindi nyo po siya makita, sa mga apps market, well, antayin natin. Di ba? Kasi, hindi naman natin po pwedeng lang yan, kumbaga, bayaran na lang ng, alam nyo yun, may tatawag sa atin, itong number na to, wag yung gagawin yun. Kasi, hindi naman kayo sigurado kung tama ba yung ibibigay sa inyong account number. Di ba? Or reference number. Wag kayong magbabayad pagka e-wallet number ang binigay po sa inyo. Baka ma-scam kayo. Tandaan nyo po, every time kayo manghihiram dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to, at kahit ano po, na lending and financing, ang una nyo pong isi-secure, is yung, dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, is yung reference number. Pagka naman kasi yan sa mga lending financing banks, may mga account number kasi yan. So, yun po yung way para ma-receive nila yung bayad pagka kayo nagbayad. Kasi unique yun sa inyo. Kayo lang ang meron ng number na yon. Kaya, pagka kayo nakahiram, yun kagad ang isi-secure po ninyo. At saka, kung saan po pwede magbayad. Okay, kasi po, there are times talaga, at kadalasan nangyayari na yan dahil nga nakikipag-ugnayan na po yung mga sangay natin ng gobyerno sa mga apps market para matanggal yung mga illegal at abusadong online lending apps. Okay? Kaya kayo po i-secure nyong maigi yung inyong reference number para in the event na kayo'y magbabayad, may pera na kayo, baka magbayad kayo ng diretso, hindi yung makikipag-ugnayan pa kayo sa kanila, makikipagkulitan pa sa inyo yung mga yan, baka mamaya ibang number pa ibigay. Diba? Ulitin ko po, wag na wag kayong magtatransact pag ang binigay po sa inyo is e-wallet number. Okay? Baka yan dun sa ahente lang mapunta. Kawawa naman kayo, magbabayad kayo ng walang kaabog-abog dun sa bugok na ahente. Okay? Ganun po ang gawin niyo. Ngayon, let's say for example, may pera ka na talaga. Tapos talagang hindi mo na siya, wala na siya sa apps market
ang gawin nyo po, kontakin nyo po sila. No, napadalang kayo ng reference number. Pero kanyo, ang kailangan nilang gawin is i-email sa inyo using their official email address na may domain name. Pag sinabi pong domain name, ito po ay kumbaga, nagsasubscribe po kasi dito, so may bayad po iyon. So, yun po yung identifier, yung domain name na yon para dun sa isang particular na kumpanya. For example po, Boss Ray Lending. Let's say ang email address is collection@bossraylending.com. Ayun po, pwede ho yun. Dapat may ganun. Kasi yung Boss Ray Lending, yun yung domain name. So dapat yun, identified yun as dun sa kumpanya rin nila. Okay po, sana po maliwanag kasi marami ho tayong mga kababayan ang naloloko dyan sa mga ganyan. No, wag ho kayong papayag na i-email lang yan using an ordinary email address kasi madaling gumawa nun eh. Okay po, hindi kagaya niya pagka may domain niya, nakasubscribe ho kasi yun. Kumbaga, may bayad yun. Hindi basta-basta nakuklone yun. Not unless maraming pera yung gagawa sa inyo ng kalokohan na yan. Kung gagawa ng ng domain. Kaya lang, syempre yung domain name na yun, dapat yun dun sa na yun, sa OLAN na yun. Kasi unique yun. For example, Boss Ray Lending. Sa akin lang yun. Hindi po pwedeng gamitin ng iba yun. Kasi yung domain na yun, po pwede kong gamitin yun sa website at saka sa mga email addresses ko po. Okay, ganun po ang gawin natin. Una, okay, pag kayo manghihiram, i-secure nyo kagad yung inyong reference number o account number. Okay, pangalawa, pagka yan nawala, okay, at hindi nyo na talaga makita sa mga apps market, antayin ho natin. Di ho ba? Pangatlo, kung hindi natin maantay, talaga may pambayad na tayo, i-kontakin po natin yung ating OLAN na nahiraman. Tapos, sabihin natin sa kanila, padalan mo ko. Or send mo sa akin via email using your domain name or your official email, no? Yung aking pwedeng bayaran. Okay? Yung aking reference number. Okay? Wag ho kayong papayag na dyan. Tapos, kung meron pa silang kung papayag sila, puntahan nyo sa opisina. Mas maganda yun. Kasi yun, may tao kayong kausap. May sa'yo, may mag-a-accept po ng pera po ninyo. Pero, wag kayong papayag na walang resibo. Yung accept lang nila, hindi yun. Importante po na dapat yan, pag nagpunta kayo doon sa opisina nila, or di kaya sa kolektor, nagbayad kayo, dapat yan may resibo. At make sure na yung resibo na yon sa kanila po nakapangalan. Baka mamaya ordinaryong resibo lamang yung tawag dito, yung nabibili dyan sa mga sa mga bookstore. Meron ho kasing ganun yung generic na resibo. Wag ho kayong papayag na ganun. Dapat yan, may company name sa ibabaw, may VAT number. Ganun po dapat, ha? Tinuturuan ko na ho kayo ng tama kasi mahirap po maloko. Hard-earned money ho natin yan. Okay? Magbabayad tayo. Ngayon, kung talaga yan, bugok, ha? Ibig sabihin kung bukok na na OLA, ito'y kalimitan yung fly by night. Ang bayaran nyo na lamang po dyan is yung pinadala po sa inyo or yung disburse amount nyo na lang. Okay, ngayon, kung yan naman po illegitimate, tapos kagaya niyan, nangaharas, i-complain nyo. No, yun lamang naman po ang dyan, solusyon niya. Regardless ho yan, kung illegal or legal, i-complain nyo po. Nandyan po ang SEC, NPC, Bangko Sentral ng Pilipinas, PNP, NBI, at saka po ang PAOK. Dito po sa Metro Manila, meron po dyan sa Pasay, na magkakasama po sila. One-stop shop kung tawagin. Ngayon, kung dun sa nasa probinsya po tayo, dyan po sa aking YouTube channel, okay, puntahan niyo po yung aking YouTube channel, dyan po sa description box, nandyan po yung mga sangay ng gobyerno, tsaka po yung email addresses na po pwede nyong ipadala yung inyong pong mga complaint. At importante po, i-attach nyo yung inyong mga proof kung kayo po ay naharas. Okay? Gawin po natin, ulitin ko, yung due diligence natin bago ho tayo manghiram dyan sa mga yan. Kasi biruin nyo, gipit na tayo. Tapos wawalang yain pa tayo, ay nako. Baka masiraan ho tayo ng bait.
So, ang importante po is pangalagaan po natin ang ating mental health. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!